Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi magandang bumili ng laptop ngayong 2026. That said, ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unang dahilan, tumaas ang presyo ng RAM, alam niyo yan. At naapektuhan ito, pareho ang DDR4 at DDR5. Ang laptop dati na nasa 23,000 pesos, ngayon aabot na ng 27, 28, 29,000 pesos, minsan mas mataas pa. Kaya napansin nyo na hindi ako masyado gumagawa ng laptop video. Kasi sobrang overpriced na ngayon ng mga laptop. At sa tingin ko, kung kaya mo naman, mag-desktop ka na lang. Tapos yung phone na lang ang gamitin mo pang research. O baka meron kang tablet, doon ka na rin magbukas ng mga email mo. Yun na lang ang gamitin mo. Pang mobile needs mo, madali pang ilagay sa bag. O try mo ang second hand na laptop tulad dito. Hindi ko lang sure ang battery life niya na kasi luma na yan. Ang pangalawang dahilan, tumaas din ang presyo ng NAND storage, kaya mas mahal ang bagong laptops kumpara sa dati. Ngayon, ang tanong mo, bakit naman tumaas? Dahil ito sa mga data centers na tinatayo para sa AI. Imbes na sa normal consumers nagbebenta ang supplier ng RAM tulad ng Samsung, sa malalaking kumpanya sila nagbebenta kasi mas malaki ang ino-offer ng mga kumpanyang ito tulad ng OpenAI, Google, Amazon, Meta at Microsoft. Wala tayong laban dyan. Halos sa kanila lahat mapupunta ang supply. Bakit nga naman nila tayo bebentahan? Mga kuripot daw tayo. Hindi ko sila masisisi. Ang hope na lang natin ay mag-pop ang AI bubble at hindi na nila kailangan ng RAM at GPU at ibenta ng mga kumpanya na yan yung kanilang mga storage ng RAM at GPU. Nag-hoard yan mga yan ng RAM at GPU. Maraming nakalagay sa warehouse yung mga yan ng RAM at saka GPU. Hindi nila magamit kasi ang tunay na problema nila ngayon is kuryente. Walang masyadong kuryente. Kailangan pa nilang magtayo ng power plant. Pero ang ginagawa ng mga yan, bumibili pa rin sila. Para lang, ma-deprive nila yung competition nila ng mga tools para hindi sila makahabol sa AI race. So kahit sinong manalo sa mga yan, tayo ang talo. Okay, so sa pangatlong dahilan naman, halos walang bagong entry-level laptop na may dedicated GPU na nasa 25,000 pesos around doon. Noon makakabili ka ng 10th Gen Intel laptop na may GTX 1650, 16GB of RAM at 500GB na storage na halos around 25,000 pesos. Ngayon, ang pinakamababang laptop na may dedicated GPU, yung bago, ay karaniwang RTX 3050. Pero ang presyo ay nasa 38,000 pesos. Kadalasan, 8GB RAM lang ang kasama kaya hindi rin ganun kabilis para sa presyo na binabayaran mo. Pero kung makakakita ka ng mas lumang laptop tulad ng 9th Gen i5 na may GTX 1650 at 16GB of RAM na nasa 24,000 pesos pababa, okay na rin ito. Hindi perpekto pero tatakbo halos lahat ng games dito. Pwede mo rin itong gamiting video editing laptop, content creation. Ganito yung laptop na huling ginamit ko kaso nasira. Ayaw na magbukas. Nagamit ko yun ng matagal pang YouTube. So anyway, kung kailangan mo lang ay pang research, email o internet browsing, pwede ka rin gumamit ng mas mura tulad ng Lenovo IdeaPad 1 pang mga simpleng bagay lang. Bibilin mo lang to kung around 15,000 ha. Hindi maganda yung presyong nakasulat dyan sa screen nyo. Ilang beses ko lang nakitang around 14,000 tong Lenovo IdeaPad 1 na yan. Tapos gagamitan mo pa ng voucher so mas bababa pa ang presyo. So ayan, kung may tanong kayo, comment lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.